Bumalot ang malupit na malamig na hangin sa halos walang laman na auto repair shop habang pinupunasan ni Jake ang grasa sa kanyang mga kamay. Isa na namang mahabang araw, isa na namang kliyenteng hirap sa buhay. Pagkatapos, pumasok siya, isang babae na nanginginig at may hawak na kamay ng isang batang lalaki. Pakiusap, ayaw umandar ng kotse ko at wala na akong ibang malapitan. Mahinang wika niya, puno ng tahimik na pagmamakaawa. Tiningnan ni Jake ang suot nitong kupas na coat at ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na ang pagsasaayos ng kotse ng babaeng ito ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Huminga ng malalim si Jake habang kinukusot ang kanyang malamig na mga kamay. Nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Manipis ang suot nitong coat para sa ginaw at ang batang lalaki sa kanyang tabi ay mahigpit na nakakapit sa kanyang manggas. Kita sa mga mata ng babae ang matinding pagod. Isang uri ng pagkapuyat na bunga ng mga pagsaning sobra para sa isang tao lang. Saglit siyang nagalinlangan bago muling nagsalita. Tila takot na muling tanggihan. Ayaw pong umandar ng kotse ko. Mahinang sabi niya. Konti lang ang pera ko, pero kailangan ko na pong makauwi para sa anak ko. Tumingin siya sa bata, saka napalunok. Kailangan ko lang talaga ng tulong. Marami nang nakita si Jake na desperadong tao sa kanyang shop, pero may kakaiba sa babaeng ito na nagpahinto sa kanya. Siguro'y dahil sa paraan ng kanyang pagtindig na parang paulit-ulit ng nabigo, o baka dahil sa tingin ng anak niyang puno ng pag-asa. Tingnan ko, sabi ni Jake habang kinukuha ang kanyang mga gamit. Napabuntong hininga ang babae. Mabilis na tumango. Salamat po. Sobra-sobrang salamat. Lumabas sila sa shop, kasabay ng hangin na tila tumatagos sa balat ni Jake. Habang nilalapitan niya ang lumang sedan sa gilid ng kalsada, kitang-kita na luma na ito. Kupas ang pintura, may kalawang sa gilid at pudpud na ang mga gulong. Binuksan niya ang hood at sinuri ang makina. Hindi nagtagal at nalaman niya na halos patay na ang baterya at may tagas ang radiator. Aabutin ito ng oras at tiyak na hindi ito kakayanin ng babae. Humarap siya rito. Mahina na ang baterya mo at may tagas ang radiator. Hindi ligtas gamitin ang kotse sa ganitong kondisyon. Biglang lumungkot ang mukha ng babae. Bulong niya habang kinakagat ang labi. Magkano po kaya para maayos? Kita na ni Jake sa kanyang mga mata ang sagot. Handa na itong marinig ang masamang balita. Wala ka nang iisipin pa, sambit ni Jake bago pa man siya makapagpigil. Ako na ang bahala. Nanlaki ang mga mata ng babae. Ngunit umiling si Jake. Hindi ko hahayaang magyelo kayo ng anak mo dito. Bigyan mo lang ako ng konting oras sa ayusin ko yan. Napaluha ang babae at sandali siyang natigilan na tila hindi makapaniwalang may taong handang tumulong ng walang kapalit. Sa wakas, tumango siya at mahina ang boses na nagpasalamat. Salamat. Agad nagtrabaho si Jake. Hinigpitan ang mga tornilyo, tinapalan ang tagas sa abot ng kanyang makakaya, at pinalitan ng baterya gamit ang isang reserbang meron siya sa shop. Hindi man perpekto ang pagkakaayos, sapat na ito para makauwi sila ng ligtas. Habang abala siya, naririnig niya ang babae na kinakausap ang anak nito. Pilit pinapainit at pinapatahan. Hindi mawaglit sa isip ni Jake na tila mas mabigat pa ang pinagdaraan ng mag-ina kaysa sa pinapakita nila. Makalipas ang isang oras, pinunasan ni Jake ang kanyang mga kamay
at isinara ang hood ng kotse. Ayos na, aniya. Niyakap ng babae ang kanyang anak. Hindi ko alam kung paano ko makaganti. Ngumiti lang si Jake. Mag-ingat ka lang sa pagmamaneho. Tumango ang babae. Ngunit may kung anong hindi mabasa sa kanyang tingin habang sumasakay sa kotse. Sandali siyang nagatubili bago umalis. Tumingin kay Jake na tila may gustong sabihin. Saka muling tumango nang may pasasalamat at tuluyang umalis sa dilim ng gabi. Pinanood siya ni Jake habang papalayo. May kakaibang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang araw, ang maliit na kabutihang ginawa niya ay babalik sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Kinaumagahan, pinunasan ni Jake ang antok sa kanyang mga mata pagpasok sa shop. Ang amoy ng langis at bakal, pareho pa rin tulad ng mga nakaraang taon. Isa na namang karaniwang araw. O yun lang ang akala niya. Halos nakalimutan na niya ang tungkol sa babae at sa anak nito. Hanggang sa mapansin niya ang isang maliit na sobre sa kanyang workbench. May pangalan niya sa ibabaw. Napakunot ang kanyang noo habang pinupulot ito. Magaan lang ito. Halos walang laman. Binuksan niya ang sobre at may inilabas na maayos na nakatiklop na papel. Maingat ang sulat kamay sa liham. Ngunit may bahagyang panginginig. Tila isinulat ito habang kinakabahan. Jake, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihang ginawa mo. Hindi mo naman kailangang tumulong, pero tumulong ka pa rin. Bihira na ang mga taong katulad mo. At gusto ko lang magpasalamat. Sana balang araw ay maibalik ko rin ang kabutihang pinakita mo sa akin. Walang lagda ang liham, pero hindi na iyon kailangan. Alam ni Jake kung kanino ito galing. Napabuntong hininga siya habang pinadaan ng kamay sa kanyang buhok. Hindi siya sanay sa mga ganitong pasasalamat. Kadalasan, inaayos niya ang kotse ng tao. Binabayaran siya at umaalis na lang ang mga ito na parang walang nangyari. Pero ito ay ibang klase. Umiling siya, itunupi ang liham at inilagay sa kanyang bulsa. Saka muling nagtrabaho. Lumipas ang mga oras sa gitna ng pagkukumpuni, pagbabago ng langis at reklamo ng mga customer. Karaniwang araw lang. Hanggang sa hapon, biglang bumukas ang pinto ng shop at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng malinis at mamahaling suit. Hindi siya agad pinansin ni Jake. Bihira namang may nakasuot na pumapasok sa kanyang shop. At kadalasan, wala namang alam ang mga ito sa makina. Ngunit nang luminaw ang pag-ubo ng lalaki, napatingin na rin si Jake. Ikaw ba si Jake? Tanong ng lalaki. Oho, sagot ni Jake habang pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang basahan. Bakit po? Iniabot ng lalaki ang isang business card. Tiningnan ito ni Jake at bahagyang kumunot ang kanyang noo nang mabasa ang pangalan ng kumpanya. Isang malaking korporasyon na pamilyar sa kanya. Pero wala siyang koneksyon dito. Naghahanap ang kumpanya ko ng mga bihasang mekaniko. Paliwanag ng lalaki. May narinig kaming magagandang bagay tungkol sa iyo. Napakulot ang noo ni Jake. Kanino niyo naman narinig yun? Ngumiti ang lalaki. Sabihin na lang nating may isang taong labis na humahanga sa trabaho mo. Interesado ka bang makakuha ng mas magandang oportunidad? Nagatubili si Jake. Masyadong biglaan. Masyadong hindi inaasahan. Ang mga ganitong oportunidad ay hindi basta-basta lang dumarating. Matagal na niyang pinapatakbo ang maliit niyang shop. Palaging kapos. Hindi umaasa ng higit pa sa kung anong meron siya. Anong klaseng trabaho po? Tanong niya.
May pag-iingat sa boses. Lead mechanic. Sagot ng lalaki. Mas mataas na sweldo, may benepisyo, at may team kang pamumunuan. Napasinghap si Jake. Parang hindi siya makapaniwala. Hindi ko po alam. Sabay iling. Pag-aari ko ang lugar na to. Hindi man malaki, pero akin to. Tumango ang lalaki. Tila inasahan na ang sagot na iyon. Pag-isipan mo. Walang pagmamadali. Inaabot niya ang isa pang card. Tawagan mo ko kung sakali. At sa isang magalang na tango, lumakad siya palabas. Naiwan si Jake na nakatitig sa calling card. Mabilis ang takbo ng isip. Hindi ito basta job offer lang. May naglaan ng oras para matiyak na makakarating sa kanya ang pagkakataong ito. At sa kaibuturan ng kanyang loob, alam niyang kilala niya kung sino iyon. Ang babaeng tinulungan niya. Umupo si Jake sa maliit niyang opisina. Nakatitig sa business card na nakapatong pa rin sa mesa. Ilang oras na ang lumipas mula nang umalis ang lalaki. Pero paulit-ulit pa rin sa kanyang isipan ang mga sinabi nito. Lead mechanic, mas mataas na sahod at mga benepisyo. Isang alok na hindi niya kailanman inakala o pinangarap. Napahilig siya sa upuan. Kinusot ang kanyang panga. May kung anong kakaiba sa lahat ng ito. Ang mga ganitong pagkakataon ay hindi basta-basta dumarating. May nagbigay ng rekomendasyon para sa kanya at iisa lang ang pumapasok sa isip niya. Ang babaeng may sira ang kotse. Umiling siya at bumalik sa shop. Marami pa siyang kailangang gawin. At ang bagbabad sa mga paano kung ay hindi makakatulong. May mga customer siyang naghihintay. Mga kotseng kailangang ayusin. At mga bayaring kailangang bayaran. Lumipas ang araw sa mabilis na takbo. Pero kahit anong pilit niyang mag-focus, nanatiling kumakapit sa isip niya ang alok na iyon. Bakit niya ginagawa ito? Sino ba talaga siya? Hanggang sa isara niya ang shop kinagabihan. Hindi na siya mapakali sa dami ng tanong na umiikot sa isip niya. Kaya't kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numerong nasa card. 2 ring lang at sinagot ito ni Daniel, ang lalaking nakausap niya noong nakaraan. Nagpakilala si Jake at tinanong kung ang babae bang may kasamang bata ang nagkwento tungkol sa kanya. Ngunit sagot ni Daniel ay hindi niya pwedeng sabihin dahil ito raw ang hiling ng babae na lalo lang nagpapatunay sa hinala ni Jake. Gusto niyang malaman kung bakit ginagawa ito ng babae. At saka sinabi ni Daniel na hindi ito basta customer at gusto raw siyang makausap ng personal. Kinabukasan, sinundan ni Jake ang address na itinext ni Daniel at nagtungo sa kabilang bahagi ng syudad. Hanggang sa huminto siya sa tapat ng isang matayog at makintab na gusali. Ang headquarters ng kanyang nakasulat sa business card. Ang headquarters ng kumpanyang nakasulat sa business card. Bumaba siya sa truck. Medyo naiilang sa suot niyang may mantsa ng langis at putik. Ngunit pumasok pa rin siya at halos agad-agad siyang sinalubong ng receptionist na may magalang na ngiti. Mr. Jake? Tanong nito. Opo, sagot niya. Inaasahan ka na po dito. Sunod po kayo sa akin. Sinundan ni Jake ang receptionist sa isang makinis at modernong pasilyo hanggang sa huminto sila sa harap ng isang opisina na may malalawak na bintanang abot mula sahig hanggang kisame. Bahagyang nakabukas ang pinto at pagpasok niya ay parang nawala ang hangin sa kanyang dibdib. Nakaupo sa likod ng isang malapad na mesa ang babaeng tinulungan niya. Ilang araw lang ang nakakalipas. Pero ngayon, hindi na ito nakasuot ng luma at manipis na coat, kundi isang maayos na blazer. Ang buhok ay maayos na maayos. At bagamat naroon pa rin ang pagod sa mga mata nito, may bago na rin.
katiyakan at kontrol. Ngumiti ito at nagsabing, "Jake, salamat at nagpunta ka." Habang si Jake ay nakatitig lamang, gulong-gulo ang isip. Ang babaeng inakala niyang isang naghihirap na ina ay siyang may-ari pala ng kumpanyang nag-alok sa kanya ng trabaho. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng hininga. At habang lumalapit siya sa mesa, nauutal siyang nagtanong, "Ikaw ba ang may-ari nito?" Tumango si Olivia at tumayo mula sa upuan. "Ako si Olivia Hart. Itinatag ko ang kumpanyang ito. 10 taon na ang nakakaraan." At napakamot si Jake sa ulo. "Hindi ko maintindihan. Kung ikaw ang may-ari ng ganitong kumpanya, bakit ka nagmamaneho ng sirang kotse? Bakit mo kailangan ng tulong?" Ngumiti si Olivia, ngunit may lungkot sa likod nito. Dahil hindi kasing simple ang buhay, gaya ng nakikita sa labas. Oo, itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala. Pero hindi ibig sabihin noon ay ligtas na ako sa mga problema. Noong araw na yon, papunta ako sa school para sunduin ang anak ko. Nang biglang masira ang kotse ko, wala akong matawagan at na-stranded ako. Nagkunot ang noo ni Jake. Wala bang ibang makakatulong katulad ng mga empleyado o assistants mo? Tumango si Olivia, ngunit mabilis na nag-shake ng ulo. Ayokong umasa sa iba para sa mga personal na bagay. At kung tutuusin, ayokong makita nila akong nahihirapan. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Pero dumating ka at hindi ka nagtanong. Hindi mo ako hinusgahan. Tinulungan mo lang ako. Kumilos si Jake. Hindi komportable sa narinig. Hindi mo kailangang gawin to. Ang job offer, lahat. Tinulungan lang naman kasi kita. Baka ganun din ang gagawin ng iba. Nilapitan siya ni Olivia. Nakatungo at nagsabi, "Diyan ka nagkakamali, Jake. Hindi lahat ng tao ay handang tumulong. At hindi lahat ay gagastos ng sarili nilang pera para lang siguraduhin makauwi ako ng ligtas. Alam mo bang kung gaano kahirap maghanap ng tamang tao ngayon?" Napabuntong hininga si Jake. "Hindi ko alam lahat ng yun." Sumulyap si Olivia at ngumiti. "Well, ako alam ko. At kaya ako gustong kunin ka sa posisyon." Nag-atubili si Jake. "Tingnan mo, nagpapasalamat ako sa alok. Pero hindi ko sigurado kung kaya kong isang malaking corporate mechanic position." Lumipat si Olivia sa kabila ng mesa at tumayo nang malapit sa kanya. "Hindi lang basta posisyon to, Jake. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko para mangasiwa ng isang bagong divisyon na itinatag ko. Isang lugar kung saan ang mga katulad mo, mga mekaniko na may malasakit ay makakapagtrabaho ng maayos at tamang pagpapahalaga." Tumingin si Jake sa kanya. "Seryoso ka ba?" "As serious I have ever been," sagot ni Olivia. "Hindi lang to para magbayad ng utang na loob. Ito ay para magbigay ng tamang oportunidad sa mga tamang tao." Nakaramdam si Jake ng kakaibang pakiramdam sa dibdib. Ilang taon niyang pinaghirapan ng maliit na shop. Laging kinakaligtaang magkapera. At ang idea ng mas malaki, mas mahalaga, ay nakakatakot. Pero sabay na nakakaintriga. "Hindi ko alam." Inamin niya. "Malaking pagbabago." Tumango si Olivia. "Hindi kita pipilitin. Pero sana, pag-isipan mo." Bumuntong hininga si Jake at pinahid ang panga. "Oo, pag-iisipan ko," sabi niya. Habang lumalabas ng opisina, naguunahang maglaho ang mga tanong sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may magkaibang landas siyang kailangang pagdesisyonan. Mag-stay sa kung ano ang alam niya o tumalon sa isang bagong bagay. At para sa unang pagkakataon,
hindi siya sigurado kung aling daan ang tatahakin. Ginugol ni Jake ang mga sumunod na araw sa pagtatangka na itaboy ang alok na trabaho mula sa isipan. Ngunit hindi ito nawawala. Tuwing kumukuha siya ng wrench, tuwing pinapahid ang kamay sa lumang basahan, at tuwing tinitingnan ang maliit niyang shop na may kumukupas ng mga ilaw at luma ng kagamitan, naiisip pa rin niya ito. Ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Olivia. Ang posibleng hinaharap kung tatahakin niya ang pagbabago. Ngunit malakas ang takot sa pagbabago. Ang shop na ito, gaano man ito kabangkrote, ay buhay na niya sa loob ng maraming taon. Nagtayo siya ng reputasyon, nakamit ang tiwala ng mga customer, at kahit pa mahirap, ito pa rin ang kanya. At ang paglisan ay parang pagtatakwil sa lahat ng pinaghirapan niya. Gayunpaman, ang mga salitang sinabi ni Olivia ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Hindi lahat ay titigil. Hindi lahat ay tutulong. Kailangan ng mundo ang mga tao na may malasakit. Isang gabi, habang sinasara ni Jake ang shop, nakita niyang pumarada ang pamilyar na sasakyan sa labas. Bumaba si Olivia, nakasuot ng simpleng damit. Wala ang anyo ng makapangyarihang executive na nakatagpo niya sa opisina. Ngumiti siya habang papalapit. Sana, hindi ka mag-alala na dumaan ako, sabi niya. Hindi naman, sagot ni Jake. May sira na naman ba ang kotse mo? Tumawa si Olivia. Hindi na. Gusto ko lang malaman kung naisip mo na ang alok ko. Bumuntong hininga si Jake at ikinros ang mga braso. Oo, iniisip ko na. At honestly, hindi ko alam. Ang shop na ito ang buhay ko. Ito ang tanging alam ko. Tumango si Olivia. Naiintindihan ko at nirerespeto ko yan. Binilangan niya ang paligid. Tinitingnan ang matandang gusali. Sa maliit na garahe, ang mga lumang gamit na nakakalat sa loob. Nilapitan siya ni Olivia. Pero, hayaan mong tanungin kita, Jake. Hindi mo ba nararamdaman na may higit pa sa iyong nakalaan kaysa dito? Nagkunot ang noo ni Jake. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin na ginugol mo ang mga araw mo sa pag-ayos ng mga kotse, pagtulong sa mga tao, paggawa ng tapat na trabaho. Pero, paano kung maaari ka pang gumawa ng higit pa? Paano kung magagamit mo ang iyong kakayahan para baguhin ang buhay ng marami? Huminto siya saglit. Hindi ko hinihingi na iwan mo ang lahat ng itinayo mo, Jake. Hinihiling ko lang na gamitin mo ang lahat ng ginagawa kang mahusay na mekaniko at dalhin ito sa isang lugar na kayang magbigay sa iyo ng higit. Tumingin si Jake sa malayo. Naramdaman ang bigat sa dibdib. Hindi ko lang alam kung bagay ako sa isang lugar na katulad nito. Ngumiti si Olivia. Bagay ka roon, simula nang pinili mong tulungan ng isang estranghero nang hindi umaasa ng kapalit. Ang mga salita ni Olivia ay tumama sa kanya ng mas matindi kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya kailanman inisip na espesyal siya. Pero siguro nga, hindi siya nakikita ng tama. Huminga siya ng malalim. Kung sasabihin kong oo, anong susunod? Pumasma ang mukha ni Olivia. Pagkakaisa natin, magsisimula na tayo. Tumingin si Jake sa kanyang shop ng huling pagkakataon. Tapos ay muling tumingin kay Olivia. Sa unang pagkakataon, pinayagan niyang maglaro sa isipan ang ibang hinaharap. Isang mas maganda. At ngayon, hindi na siya natatakot lumundag. Habang papasok si Jake sa bagong pasilidad na ipinaliwanag ni Olivia, hindi niya akalain na makakakita siya ng ganoong klaseng lugar. Malayo sa isang maliit na garahe, ang lugar na ito ay napakalaki.
May state-of-the-art na kagamitan. Maliwanag ang ilaw sa itaas at malinis na malinis ang lugar. Para bang hindi isang mechanic shop. Hindi pa siya nakakakita ng ganito. Okay ka lang? Habang nakatayo sa tabi niya. Tumango si Jake ng dahan-dahan. Oo, sinusubukang tanggapin ang lahat. Ngumiti si Olivia. Alam kong marami to, pero ang lugar na to ay iyo na para pamahalaan. Hindi ko sinabi ito ng pabiro, Jake. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko. At mula sa lahat ng nangyari, alam ko na ikaw ang tamang tao para dito. Pinagpag ni Jake ang lalamunan. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. Basta, eto na, sabi ni Olivia. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ka lang mag-aayos ng mga kotse. Magpapatakbo ka ng isang team. Magtuturo sa mga mekaniko. Magbibigay ng pagkakataon sa mga taong nangangailangan. Tumigil siya sandali. Pinanood ang ekspresyon ni Jake. Noong sinabi mo na ang gusto mo lang ay gumawa ng tapat na trabaho at tumulong sa mga tao, ito na ang pagkakataon mo para gawin yun sa mas malawak na saklaw. Huminga ng malalim si Jake. Talaga bang kaya ko ito? Tumango si Olivia. Hindi ko lang iniisip. Alam ko. Pinatagal ni Jake ang mga salita ni Olivia. May parte sa kanya na nag-aalangan pa rin na parang ayaw bitawan ng dating buhay. Ngunit may isa ring parte sa kanya, ang bahagi na matagal nang nangangarap ng higit na handa nang magbago. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Jake ang sarili sa trabaho. Natutunan niyang mag-manage ng team. Nakatrabaho ang mga mekaniko na nirerespeto ang karanasan niya. At unti-unti niyang nakita kung ano ang nakita ni Olivia sa kanya mula pa sa simula. Isang gabi, habang tapos na siya sa mga papeles sa kanyang opisina, kumatok ang isang batang mekaniko sa pinto. Boss, sabi ng bata, halatang kinakabahan. Boss, sanay na sanay ka na. Biro ni Jake. Natawa ang mekaniko. Opo nga, gusto ko lang sanang magpasalamat. Nahihirapan akong makahanap ng trabaho dati. At kung hindi mo ko tinanggap, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naramdaman ni Jake ang isang kakaibang pakiramdam sa loob niya. Nasa ganitong kalagayan na siya noon, naghahanap ng pagkakataon, nagdadalawang isip kung may tutulong sa kanya. Ngayon siya na ang nagbibigay ng pagkakataon para sa iba. Ipinaglaban mo yan, bata. Sabi ni Jake. Gawin mo lang ang best mo. Yun lang ang hinihingi ko. Nang lumabas ang batang mekaniko, bumangon si Jake at huminga ng malalim. Matagal niyang iniisip na siya lang ay isang simpleng mekaniko. Isang tao na hindi makakaalis sa hirap ng nakaraan. Ngunit nakita ni Olivia ang potensyal sa kanya na hindi niya nakita sa sarili. At ngayon, nagsisimula na siyang maniwala dito. Hindi lang ito trabaho. Ito ay bagong simula. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, alam ni Jake na nandyan siya kung saan siya talagang nararapat.